Mula Luzon, Visayas at Mindanao, laging una ka sa mga issue at impormasyon. Sa mas pinalakas na unang balita. Ngayon po ay Pinsala. Ito na ang mga unang balita. Sa 2027 budget deliberation ng Department of Environment and Natural Resources sa Kamara, inusisa ng ilang mambabatas kung bakit problema pa rin ang basura sa bansa. Gaya ng tumambad sa Metro Manila kamakailan ng manalasang hanging habagat. Narito po ang aking unang balita. Sa sunod-sunod na pananalasa ng habagat kamakailan, muling lumutang ang malaki nating problema sa basura. Kaya isa ito sa inusisa ng ilang mambabatas sa pagdinig sa hinihinging 28 billion peso budget ng Department of Environment and Natural Resources para sa taong 2027. Tanong nila bakit tila di na ipatutupad ang Ecological Solid Waste Management Act kahit may National Solid Waste Management Commission at Local Solid Waste Management Plan. What are your concrete plans to solve this garbage crisis which flood our nation every time a typhoon hits our country? Isa sa mga bagay na kailangan natin talagang ipursige ay yung enforcement po natin, ordinances that would ban single-use plastics. Nasa batas nga pero hindi naman nakakasunod ang lahat ng barangay sa pagkakaroon ng material recovery facility kung saan dapat naiipon ang mga basurang di naman nabubulok. Dapat bago pa umabot dyan ay napaghihiwalay na ang mga basura. Base sa Republic Act No. 9152 o National Environmental Awareness and Education Act, itinataguyod ang pagpapalaganap ng kaalaman at kamalayan sa pangangalaga ng kapaligiran. Layo nitong isama sa edukasyon at mga programa ng pamahalaan ang tamang pagtatapon ng basura. May 92% naman ang compliance sa solid waste management pero bakit tuloy pa rin ang pagbaha? That 92% compliance was pertaining to submission of solid waste management plans, Mr. Chair. So, meron pong provision under RA 9003 which requires all the local government units to submit 10-year solid waste management plans. Hamon pa rin ang pagpapatupad sa mga plano. Ang dapat pong napupunta sa ating mga sanitary landfills ay residual waste lang po. Kaya po kung mapapansin po natin, mixed waste po yung mga nasa sanitary landfills kaya medyo mabilis po siyang mapuno and nagkakaroon po ng problema kinalaunan. Napunatuloy na walang silbi ang pagtuturo sa mga tao na mag-segregate kung walang maayos na sistema o partner na mangongolekta at hahanap ng gagamit sa mga recyclables. Bago mag-adjourn, inaprubahan sa committee level ang proposed na mahigit 28 billion pesos bukod pa sa karagdagang 556 million na hiling na budget ng DENR. Ito ang unang balita. Mariz Umali, GMA News. Humihingi ng 83.84 billion pesos ang Department of Public Works and Highways para sa flood control projects sa 2027. 13% po yan ang kabuuang proposed DPWH budget na halos 644 billion pesos para sa susunod na taon. Dahil sa mga natuklasang substandard at ghost flood control projects noong 2025. Sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na hihigpitan ang paggastos sa hinihinging flood control budget sa 2027. Bago raw pondohan ang isang proyekto, kailangan merong feasibility study o master plan, sertipikasyon na walang problema sa right-of-way at may geotagged pictures o larawan ng mismong lugar na pagtatayuan ng proyekto. Dagdag ni Dizon, kasama sa mga bibigyang prioridad, ang mga proyektong nahinto at yung mga kailangang i-maintain at ayusin. Sinabi rin ni Dizon na walang leadership fund sa hinihinging 2027 budget. Ang Leadership Fund ay isiniwalat noon ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para sa priority projects ng mga senador at kongresista. Tila naubusan ng pasensya ang ilang senator judges sa muling pagsalang sa impeachment trial ng hostile witness sa si Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President. Sa Martes, ipagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil National Heroes Day po sa Lunes. May unang balita si Ian Cruz.
Muling sumalang sa witness stand si OVP Assistant Chief of Staff Asec Lemuel Ortonio para sa cross-examination ng depensa. Una nilang sinilip ang hindi pagsumite ng physical and financial plan kasabay ng request ng OVP na confidential funds. Your request for additional budget was actually approved by the Office of the President. That's correct, ma'am. And in the process of approving your request for additional budget, no issue whatsoever was raised by either the DBM or the Office of the President regarding the documents that you submitted. We did not receive any comment regarding the submissions that we've made. Nasilip din ang paggamit sa confidential fund na nakasaad sa physical and financial plan. The confidential funds were not used to fund the good governance program in itself, but the implementation thereof. Yes, that's correct, ma'am. The confidential funds for the year 2023 were not used to fund the socio-economic program itself, but the safe implementation thereof. Pero pinalagan ito ng prosekusyon na tinawag si Ortonio na incompetent na tumistigo kung saan nagastos o napunta ang confidential funds. He himself explained that he had no participation whatsoever in the disbursement of said confidential funds. So this witness, Your Honor, by his own admission, is incompetent to testify where the confidential funds were spent. Muling nilinaw kung alam ba ni Ortonio kung saan ginastos ang mga pondo. Base sa testimonya mo, Ginoong Ortonio, wala kang alam sa paggastos, pag-liquidate, pag-disburse ng confidential fund. Tama? Yes, that's correct, Your Honor. Sabi ni Gina Acosta, wala rin siyang alam. Based on what I have read Na in testimonya news, niya? sir. Yes, sir. Base sa pagkakaalam mo, alam ba ng Vice President kung paano ito ginastos? The way I understand it, sir, as the head of agency, I would understand that she knows the implementation, sir. Yes. So si Colonel Lachica, alam din siyempre. Yes, sir, as the security officer. Inusisa naman ni Senator Judge Raffy Tulfo kung bakit hindi tinanong ni Ortonio kung anong klaseng gamot ang binili gamit ang confidential funds ng OVP. Did you ask kung anong medisina binili para sa medisina bibili nung informant, yung pera? When the time na nag-consult po ako with the security officer, sir, I did not ask anymore on the specifics. You are a very highly educated person from prestigious schools. Come on, it doesn't make sense. It defies logic. Tatanungin mo dapat. At the time po, sir, when I consulted with the security officer, sir, I was not able to ask anymore on Why the not? details, sir. It's part of your job. In fact, pumirma ka doon sa pag-reply mo sa IOM. I asked, sir, So kung ano pumirma yung ka process. nakapikit. Yes, sir. No, sir, hindi naman po na nakapikit, sir, because nagtanong naman po ako sa security officer namin, sir, on how it was released or implemented on the ground. Could have asked La Chica and said, La Chica, bakit di tayo pumunta sa DOH, maghingi tayo ng gamot para makalibre, makatipid tayo sa confidential funds? That I cannot answer, sir. Sa pag-interject ni Senator Judge Kiko Pangilinan, kinwestiyon niya kung bakit gamot ang binili bilang reward sa mga informant. Mahirap paniwalaan na kayo ay gumastos ng 122 million para sa gamot na reward dahil nag-surveillance yung mga informant at nabigyan ng reward at hiningi nila gamot at hindi niyo binigyan ng gamot, binigyan niyo ng pera para sila nang bibili ng gamot. May napansin naman si Senator Judge Panfilo Lacson sa Physical and Financial Plan ng OVP Confidential Fund noong 2022 at 2023 na nagkakahalaga ng 500 million pesos. Anya, tila iisa at copy-paste lang ang nakasulat na physical target. Percentage of activities implemented without untoward security-related incidents. Paulit-ulit po ito. Ano pong analysis nyo dyan? These are the activities that will be done, sir. I know. Hindi ba ito insulto sa common sense? Hindi man lang nyo binago ng konti. O ako na mag-describe. I think it's stupid. Sana man lang binago-bago niya ng konti.
Sinilip din ang mga di pangkaraniwang pangalan sa acknowledgement receipt na pinirmahan ng mga informant. Minsan ang natanong ng ilang senator judges, baka alias ang mga ito. Ang alias po, anong kahalagahan? I'm not sure of the circumstances surrounding their use of alias. Under the anti-alias law, sir, inaalaw naman po yung paggamit ng alias provided kailangan po nakabanggit din, nakadisclose kung ano yung real name. That should be a non-issue because even them, they never claimed that in any of their pleadings before this honorable court. Kilala niyo po ba kung sino si Marcial Bonifacio? To be candid, Your Honor, I'm not Sino po? familiar. Si Benigno I'm sorry, Aquino Your Honor. Jr., si Ninoy. Siya mismo may alias. Dahil nabanggit si Ninoy, nag-react si Senator Judge Bam Aquino, pamangkin ng pinaslang na dating senador. Tama po, si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marcial Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas nung nasa Boston siya. Pero wala naman ho siyang confidential funds. Bago magtapos ang cross-examination, hiniling naman ni Senator Judge Mig Zubiri na hingin sa COA ang status ng kanilang findings sa confidential funds. Can this court make representation with the COA, if possible, during the duration of this trial, so that we may be guided as judges? Can they make their finding already with finality? The Commission on Audit is an independent constitutional commission, and I doubt if we would be well within our rights to compel them, similar to a mandamus, to act one way or the other. Sa cross-examination naman ng abogado ng bise, ipinunto ni Ortonio na hindi pa naman daw pinal ang notice of disallowance ng COA sa OVP at pwede pa itong iapela. Hindi rin daw umano ginamit ang confidential funds sa mga regular na programa ng OVP. Ito ang unang balita, Ian Cruz, GMA News. Spotted in one frame sina Filipina tennis ace Alex Ayala at sparkle star Shuve Estrada. Nag-meet ang dalawa sa New York City sa Amerika sa gitna ng trip abroad ng Cebuana Beauty. All smiles sina Shuve at Alex na enjoy sa kanilang unexpected encounter. Speaking of Alex, napansin ng media executive at fashion icon na si Anna Wintour ang own fashion ng world number 18. Nasa sidelines ng US Open exhibition match nina Roger Federer and Andy Roddick si Anna, kung saan spectator din si Alex at fellow tennis player Eva Rice. We had the young Filipino star. You could see even in such a young star how interested she is in fashion and how she wants to learn about it and follow it.